Ipinikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang kalawakan, tahimik, malamig, walang hanggan, at tila walang anumang panganib. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, may isang tila nag-aapoy na bulalakaw na mabilis na bumabagsak pabalik sa ating mundo. Hindi ito isang ordinaryong bato galing sa kalawakan at hindi rin ito isang kometa. Ito ang Orion spacecraft ng misyong Artemis 2. Sa loob ng maliit na kapsulang ito, may apat na taong nakikipagsapalaran. Ang kanilang kaligtasan, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang mga buhay ay nakasalalay sa isang napakaikling sandali. 4 na minuto lamang. 4 na minutong balot ng apoy at plasma. 4 na minutong walang sino man sa lupa ang makakarinig sa kanila. Huminga ka ng malalim. Mamahinga at sumama sa amin. Sama-sama nating tutunghayan at iintindihin ang pinakamapanganib, ngunit pinakamagandang bahagi ng paglalakbay pabalik sa ating tahanan. Upang maintindihan ang bigat ng sandaling ito, kailangan nating balikan sandali ang kasaysayan ng ating paglalakbay sa mga bituin. Matagal na tayong hindi nakakapunta sa buwan. Mula pa noong matapos ang huling misyon ng Apollo, mahigit 50 taon na ang nakalipas, ang tao ay nanatili lamang malapit sa lupa. Ang Artemis sa Biraybo ang ating malaking pagbabalik. Ito ang unang hakbang upang muling maglakad ang tao sa ibabaw ng buwan at kalaunan upang makarating sa mapulang alikabok ng Mars. Napakaganda ng misyon ng 4 na astronaut na ito. Iikot sila sa buwan at mula roon, titingnan nila ang asul na marmol ng ating planeta na nakalutang sa gitna ng dilim. Ngunit ang pag-alis sa lupa at ang pagpunta sa buwan ay kalahati lamang ng laban. Ang tunay na pagsubok ay ang pag-uwi. Kailangan nilang harapin ang makapal na atmosfera ng ating planeta. Sasalubong ito sa kanila hindi bilang isang malambot na unan ng hangin, kundi bilang isang napakatigas na pader na kailangan nilang basagin sa tamang anggulo, sa tamang bilis, at sa tamang oras. Ang paglisan sa payapang orbit. Isipin natin ang unang hakbang ng pagbabalik. Matapos ang ilang araw ng paglutang sa tahimik na paligid ng buwan, oras na para umuwi. Ang Orion spacecraft ay magpapaandar ng makina nito, isang banayad na tulak upang kumawala sa gravity ng buwan. Bilang isang malinaw na ilustrasyon, isipin mo ang isang maliit na bangkang dahan-dahang umaalis sa isang tahimik at liblib na isla, naglalayag pabalik sa maingay na sibilisasyon. Dito nagsisimula ang mahabang biyahe, kung saan ang bawat segundo ay unti-unting naglalapit sa kanila sa panganib. Ang mahabang pag-usad sa dilim. Habang bumabiyahe pabalik ang Orion, ang paligid ay nananatiling payapa. Walang mararamdamang bilis ang mga astronaut sa loob. Para silang nakalutang lang. Maraming naniniwala sa mito na ang paglipad sa kalawakan ay laging maingay at magulo tulad sa mga pelikula. Ang totoo, ito ay may nakakabinging katahimikan. Ang kalawakan ay isang vacuum, walang hangin upang magdala ng tunog. Isipin mong nasa loob ka ng isang sasakyan na dumadaan sa isang napakahabang tunnel na walang katapusan, tahimik, at hinihintay lang ang liwanag sa dulo. Ang asul na planeta sa bintana. Habang lumilipas ang mga araw, ang maliit na tuldok ng lupa sa kanilang bintana ay unti-unting lumalaki. Mula sa pagiging kasing laki ng barya, ito ngayon ay nagiging isang malaking asul at puting bola ng buhay. Ang ilustrasyong ito ay nagbibigay ng pag-asa, ngunit may kasamang kaba. Alam nilang ang magandang asul na ulap na iyon ay ang mismong harang na susunog sa kanilang sasakyan. Ito ang kabalintunaan ng pag-uwi. Ang mismong hangin na kailangan natin para huminga ang siya ring pinakamalaking banta
sa kanilang pagbabalik. Ang bilis na hindi kayang isipin. Bago pumasok sa atmosfera, ang Orion spacecraft ay umaabot sa bilis na 40,000 kilometro bawat oras. Paano natin ito maiisip? Isipin mong naglakbay ka mula Maynila hanggang Tokyo sa loob lamang ng ilang minuto. Mas mabilis pa ito kaysa sa balang lumabas mula sa baril. Ito ay dahil sa lakas ng gravity ng lupa na humihigop sa kanila pabalik. Sa ganitong bilis, ang anumang pagkakamali, kahit 1% lang, ay nangangahulugan ng kapahamakan. Ang disenyo ng kanilang tahanan, ang Orion spacecraft ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi. Ang service module na nagbibigay ng kuryente at hangin at ang crew module kung saan naroon ang mga astronaut. Isipin ito bilang isang makabagong kalesa na hinihila ng isang kabayo. Ang kabayo ay ang service module at ang kalesa ay ang crew module. Sila ay magkasama sa buong paglalakbay, nagtutulungan upang panatilihing buhay ang mga tao sa loob. Ang masakit na paghihiwalay. Bago tumama sa atmosfera, kailangang iwanan ang service module. Ito ay isang mito na kadalasang pinaniniwalaan ng marami na ang buong sasakyan na umalis sa lupa ay siya ring buong babalik. Ang totoo, ang maliit na crew module lang ang makakapasok. Ang service module ay mahihiwalay at masusunog sa atmosfera tulad ng isang ordinaryong bulalakaw. Isipin mo ang pagtatapon ng mabibigat na bagahe mula sa isang lumulubog na barko upang makasagip ng buhay. Ang pagharap ng kalasag. Pagkatapos humiwalay, iikot ang kapsula ng mga astronaut. Kailangan nilang iharap ang ibaba ng kapsula kung saan nakakabit ang heat shield. Isipin mo ang isang mandirigmang pumasok sa labanan na inihaharap ang kanyang kalasag sa mga paparating na palaso. Ang heat shield na ito ang tangi nilang pananggalang laban sa nagbabagang init ng kalikasan. Kung mali ang anggulo ng pag-ikot, hindi sila makakaligtas. Ang unang halik sa atmosfera, sa taas na humigit kumulang 122 kilometro, mararamdaman nila ang unang pagdikit sa atmosfera. Ang hangin dito ay napakanipis pa, ngunit sa bilis na 40,000 kilometro bawat oras, ang manipis na hangin ay parang sementong pader. Isipin mo ang pagtalon sa tubig mula sa isang napakataas na diving board. Kung mali ang pagbagsak mo, ang tubig ay parang bato na sasampal sa iyong katawan. Ganito ang mararamdaman ng Orion spacecraft. Ang sining ng skip re-entry. Dito gagamitin ng Artemis Tabwats ang isang bagong pamamaraan na tinatawag na skip re-entry. Sa halip na bumagsak ng direkta, ang Orion ay papasok sa atmosfera, aangat muli palabas bago tuluyang bumaba. Bilang isang malinaw na ilustrasyon, isipin mo ang pagbabato ng isang patag na bato sa ibabaw ng lawa. Ang bato ay tatalbog-talbog sa tubig bago lumubog. Ganito ang gagawin ng Orion upang mabawasan ang init at puwersang mararamdaman ng mga astronaut. Ang pagsira sa lumang paniniwala. Madalas isipin ng mga tao na ang pag-uwi mula sa kalawakan ay isang tuwid na linya pababa tulad ng nahuhulog na mansanas. Ngunit iyan ay isang mito pagdating sa mga misyon sa buwan. Dahil sa sobrang bilis, ang pagbagsak ng tuwid ay lilikha ng init na tutunaw sa kahit anong bakal. Ang skip re-entry ay parang pagpreno ng dahan-dahan kaysa sa biglaang pag-apak sa preno na magpapasubsob sa lahat ng pasahero. Ang ikalawang paglusong. Matapos ang unang pagtalbog pataas, ang Orion spacecraft ay muling sisisid sa atmosfera. Dito na magsisimula ang tunay na pagsubok. Isipin mo ang isang agila
na pumapaimbulog sa himpapawid at biglang sisisid ng napakabilis upang hulihin ang kanyang isda. Ang ikalawang pagpasok na ito ay mas malalim at dito mas mararamdaman ang tunay na tindi ng alitan sa pagitan ng sasakyan at ng hangin ng lupa, ang alitan ng hangin at bakal. Habang bumaba ang kapsula, ang mga molekula ng hangin sa atmosfera ay walang oras upang tumabi. Sila ay naiipit at nagkumpulan sa harap ng heat shield. Ang ilustrasyong ito ay simple. Subukan mong pagkuskusin ang iyong mga palad ng napakabilis sa isang malamig na gabi. Makakaramdam ka ng init dahil sa friksyon. Ngayon, isipin mo ang pagkuskus na iyon sa bilis na 40,000 kilometro bawat oras. Ang init ay hindi na lang basta mainit. Ito ay nagiging purong enerhiya, ang pagbuo ng nag-aapoy na plasma. Dahil sa matinding presyon at init, ang hangin sa paligid ng kapsula ay nagbabago ng anyo. Hindi na ito gas. Ito ay nagiging plasma, ang ikaapat na anyo ng matter. Ito ay isang mito na kailangan nating linawin. Ang apoy na nakikita sa paligid ng spacecraft ay hindi ordinaryong apoy mula sa pagsusunog. Ito ay ang hangin mismo na sobrang init kaya nagiging kuryente at umiilaw tulad ng araw. Binalot sila ng sarili nilang artipisyal na bituin. Ang nakakabighaning kulay ng panganib, ang plasma na bumabalot sa kapsula ay may iba't ibang kulay, matingkad na pink, lila at asul. Isipin mo ang isang neon sign sa isang madilim na kalye na biglang umilaw ng napakaliwanag. Ito ay napakagandang pagmasdan mula sa malayo, ngunit sa loob nito, ang temperatura ay nakamamatay. Ito ang sayaw ng kalikasan at siyensya kung saan ang pinakamagandang tanawin ay siya ring pinakamapanganib, ang kalasag na gawa sa Avquat. Paano hindi natutunaw ang mga astronaut sa loob? Ang sikreto ay nasa material ng heat shield na tinatawag na Avquat. Isipin ito bilang isang makapal na baluti ng kandila. Habang umiinit ang paligid, ang ibabaw ng Avquat ay unti-unting nasusunog at natutunaw at sa pagkatunaw nito, tinatangay nito ang init palayo sa kapsula. Sinasakripisyo ng kalasag ang kanyang sarili upang mabuhay ang mga tao sa loob. Ang hiwaga ng ablasyon. Ang prosesong ito ng pagtunaw ay tinatawag na ablation. Marami ang may mito na ang heat shield ay sumisipsip lang ng init na parang espongha at nananatiling buo. Hindi ito totoo. Ang heat shield ay nag-iiba ng hugis, nasisira at nalalagas. Isipin mo ang yelo na dahan-dahang natutunaw kapag itinapat mo sa apoy, dinadala ang init palayo habang nagiging tubig. Ganyan nilalabanan ng Orion ang impyerno. Ang init na doble ng bulkan. Sa pinakamatinding sandali, ang temperatura sa labas ng kapsula ay aabot sa 2,700 at 60 degrees Celsius. Upang maintindihan ito, isipin mo ang kumukulong lava mula sa isang bulkan. Ang kapsula ng Orion ay dumadaan sa init na halos 2 beses na mas mainit kaysa sa lava. Kalahati ito ng init ng mismong ibabaw ng araw. Sa ganitong temperatura, ang bakal ay natutunaw na parang mantikilya. Ang payapang lamig sa loob. Sa kabila ng impyerno sa labas, ang loob ng crew module ay nananatiling nasa komportabling temperatura na parang isang malamig na kwarto. Isipin mo ang pagtambay sa loob ng isang igloo sa gitna ng isang nag-aapoy na disyerto. Ito ang himala ng modernong inhenyeriya. Habang ang labas ay nasusunog, ang mga astronaut sa loob ay maaaring nakasuot lamang ng kanilang mga suit na may maayos na bentilasyon, nagmamasid sa nangyayari. Ang simula ng 4 na minuto,
At dito na magsisimula ang pinakakinakatakutang bahagi ng misyon, ang communication blackout. Sa loob ng halos 4 na minuto, mawawalan ng signal ang kapsula. Bilang ilustrasyon, isipin mong nagmamaneho ka at pumasok sa isang napakahabang tunnel habang may kausap sa telepono. Biglang mapuputol ang linya, ngunit para sa Orion, hindi lang sila nasa tunnel. Sila ay nasa gitna ng isang nagbabagang bolang apoy, ang pader ng katahimikan. Bakit nawawalan ng signal? Ang plasma na nakabalot sa spacecraft ay puno ng mga charged particles na humaharang sa mga radio waves. Wala ni isang salita, wala ni isang data ang makakalabas mula sa kapsula patungo sa mission control. Parang naglagay ka ng makapal na kumot sa ibabaw ng isang radyo. Ang katahimikang ito ang naghuhudyat na ang buhay ng mga astronaut ay nasa kamay na lamang ng pisika at ng heat shield. Ang kaba sa mission control. Sa lupa, sa mission control sa Houston, ang lahat ng screen ay titigil sa pag-update. Ang mga inhinyero na kanina pa nagsasalita at nagbabantay ay mananahimik. Isipin mo ang pakiramdam ng paghihintay sa tawag ng isang mahal sa buhay na nasa panganib at ang telepono ay hindi nagri-ring. Bawat segundo sa 4 na minutong iyon ay pakiramdam na parang isang buong taon. Wala silang magagawa kundi maghintay at umasa. Ang bigat ng G-force. Habang papasok sa atmosfera, ang kapsula ay bigla ang babagal. Ang pagbagal na ito ay lilikha ng matinding G-force. Mararamdaman ng mga astronaut ang bigat na ilang beses na higit sa kanilang sariling timbang. Isipin mo ang pakiramdam na may isang elepante na dahan-dahang umuupo sa iyong dibdib. Mahihirapan silang huminga at hindi nila maikilos ang kanilang mga kamay. Ang katotohanan ng pisikal na hirap. Isang mito na ang mga astronaut ay nakaupo lang at nakapikit habang bumabagsak pabalik sa lupa. Ang totoo, kailangan nilang lumaban upang manatiling gising at huminga ng maayos. Ang kanilang mga kalamnan ay nakakontrata. Isipin mo ang pagsakay sa pinakamabilis na roller coaster sa mundo. Ngunit ang pagbagsak ay tumatagal ng ilang minuto sa halip na ilang segundo. Ito ay isang matinding pagsubok sa katawan at isip ng tao. Ang tanawin sa bintana. Kung titingnan nila ang maliit na bintana ng Orion spacecraft, makikita nila ang kulay ng apoy na pumapalibot sa kanila. Ang bintana ay nagliliwanag sa kulay orange, pink at puti. Isipin mong nakatitig ka ng napakalapit sa loob ng isang nag-aapoy na pugon. Nakikita nila ang material ng kanilang heat shield na lumilipad at nag-aalab. Ang mismong bagay na nagpoprotekta sa kanila ay naglalaho sa hangin. Ang ikalawang minuto ng katahimikan. Lumipas na ang 2 minuto. Sa kalawakan, patuloy ang labanan ng init at bakal. Ang katahimikan sa radyo ay nagpapatuloy. Para sa mga nakikinig, ang katahimikang ito ay maihahambing sa tunog ng isang orasan na tumitiktik sa isang walang lamang kwarto. Bawat tik ay nagpapabigat sa dibdib. Ligtas pa ba sila? Buo pa ba ang heat shield? Walang nakakaalam. Ang climax ng init at puwersa. Sa ikatlong minuto, mararating nila ang tinatawag na peak heating at peak deceleration. Dito pinakamataas ang temperatura at pinakamabigat ang G-force. Isipin mo ito bilang pinakamasidhing bahagi ng isang simponya ng musika, kung saan lahat ng instrumento ay tumutugtog ng pinakamalakas. Ito ang rurok ng pagsubok. Kung hindi bibigay ang kapsula rito, malaki ang pagkakataong sila ay makakauwi ng ligtas. Ang huling minuto at pagbagal. Sa ika-4 na minuto, ang kapsula ay nakalusot na
sa pinakamakapal na bahagi ng atmosfera. Ang bilis ay bumaba na mula 40,000 kilometro bawat oras patungo sa mas kayang kontrolin na bilis. Isipin ang pagpreno ng isang napakabilis na sasakyan kung saan naramdaman mo ang huling paghila ng seatbelt bago ito tuluyang huminto ng malumanay. Ang init ay unti-unting nawawala at ang plasma ay naglalaho. Ang unang salita mula sa langit. Matapos ang napakahabang 4 na minuto, maririnig ang isang kaluskos sa radyo ng mission control. Ang static ay mapapalitan ng boses ng commander. Houston, we are reading you. Isipin ang pakiramdam ng pagkakita sa unang sinag ng araw pagkatapos ng isang napakalakas at madilim na bagyo. Isang malaking buntong hininga ang maririnig sa buong mundo. Sila ay buhay. Nakatawid sila sa impyerno. Ang pagbukas ng mga payong. Ngayong bumagal na ang kapsula, ilalabas nito ang kanyang huling sandata, ang mga parachute. Tatlong malalaking parachute na kulay orange at puti ang bubuka sa kalangitan. Bilang ilustrasyon, isipin ang tatlong higanting jellyfish na payapang lumalangoy pababa sa isang asul na karagatan. Ang bilis ng pagbagsak ay magiging kalmado na lamang, handa na para sa huling bahagi ng paglalakbay. Ang pagbalik sa tubig ng buhay. Sa wakas, ang Orion spacecraft ay babagsak ng marahan sa malamig na tubig ng karagatang Pasipiko. Isang banayad na pagsaboy ng tubig mula sa malamig na vacuum ng kalawakan hanggang sa nag-aapoy na plasma at ngayon pabalik sa yakap ng tubig ng ating mundo. Ang misyon ay tapos na. Nakauwi na sila, bitbit ang kaalaman at inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng mga nangangarap. Ang 4 na minutong iyon ng pagbabalik ay higit pa sa isang pagsubok sa kakayahan ng ating teknolohiya at inhenyeriya. Ito ay isang buhay na patunay ng walang hanggang katapangan ng tao na tuklasin ang hindi pa natutuklasan. Mula sa nakakabinging katahimikan at nagbabagang plasma ng atmosfera hanggang sa mahinahon at payapang pagbagsak sa ating mga karagatan, ipinakita ng misyong Artemis Pamarta iyong na kaya nating harapin ang pinakamabagsik na puwersa ng kalikasan upang abutin ang mga bituin. Maraming salamat sa pagsama sa napakagandang paglalakbay na ito. Sana ay naramdaman mo ang kaba at nakahanap ka rin ng kapayapaan sa kwentong ito ng kalawakan. Ngayon, isang tanong para sa iyo. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, handa ka bang harapin ang 4 na minutong nag-aapoy na pagsubok na ito kapalit ng pagkakataong makita ang ating mundo mula sa buwan? I-comment ang iyong sagot sa ibaba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe.